Okay, hello everyone. Ang topic natin ngayon tungkol sa psychological research para to sa mga estudyante na currently nagte-take ng research classes in their psych programs. Ang title ng lecture ko for today, From Correlation to Experiment. Ito yung mga goals ko for this lecture number 1. Gusto ko talagang i-differentiate ang pinagkaiba ng correlation sa experiment. The reason why, marami akong mga students na nakakausap, especially during thesis meetings, hindi alam ang pagkakaiba ng correlation sa experiment. Madalas, napapansin ko, ginagamit nilang language o ina-apply nila yung language ng experiment sa correlation. So, maraming estudyante mas familiar sa experiment, pero akala nila yung correlation is the same as experiment, which is not the case. Ibang-iba ang correlation sa experiment, i-discuss ko as I go along kung ano ang difference. And number 2, i-demonstrate ko rin in this lecture how findings in a correlational study can lead to an experimental study. Although magkaiba ang correlation sa experiment, related naman sila. Kung ano man yung nakita mo sa correlation, pwede mo siyang i-convert para maging experimental topic. So, mamaya i-demonstrate ko kung paano gawin yan. And in doing these goals, gagamitin ko tong article na to as reference. It's a very good article. Basahin niyo, Google Scholar nyo, download and then read. Ito yung full citation ng article para sa mga naghahanap dyan ng formal citation. So, going back to this article, alam naman natin to in psychology, basta nagsulat ng article, basta merong study, merong research question. So, ang pinaka-question ng study na to is this: does materialism predict autonomy? In-underline ko yung mga mahalagang words, no? Unahin ko yung word na predict. Everybody say predict, or sa Tagalog is hula. Okay? So, gusto kong i-emphasize na yung word na predict, very related yan sa correlation. Yan. So, simula na tayo sa correlation. Basically, ang nature ng correlation is panghuhula in a scientific way. So, imaginein mo, ikaw, manghuhula ka kapag nagko-correlation ka. Pero ang bolang crystal na ginagamit mo is yung numbers na binibigay sa'yo ng correlation. Let me demonstrate kung paano gamitin ang correlation sa panghuhula. So, basically sa correlation, dapat meron kang at least 2 psychological variables. Although in the more complex correlational methods, pwedeng mas marami sa dalawang variables eh. Pero ang pinaka-basic lang sa basic correlation, at least dalawang psychological variables. Gusto natin malaman kung yung dalawang variables na yon, kaya ba nilang hulaan ang isa't isa. Okay, so magbigay ako ng dalawang variables. Let's say, Bible reading and moral behaviors. Dahil correlational analysis to, dapat meron tayong paraan kung paano sukatin yung Bible reading at yung moral behaviors. Dapat quantifiable itong dalawang variables na to. And in psychology, paano natin kino-quantify ang mga psychological variables? Gumagamit tayo ng mga psychological tests or psychological measures. So, maghahanap tayo ng instrument na kayang magsukat ng frequency of Bible reading. Maghanap ka ng instrument na kayang sukatin ang moral behavior ng isang tao. So, hanap ka, let's say, ng 50 na katao, tapos i-measure mo yung dalawang variables na yan from each one of them by using the 2 psychological instruments. Again, ano yung instruments na ginamit? Isang nagme-measure ng Bible reading at isang nagme-measure ng moral behaviors. And then, kunin mo yung scores ng 50 katao na yon sa dalawang variables na to, and then i-encode mo yan sa stat software, and then you run a correlation analysis. At the end of the process, bibigyan ka ng tinatawag na correlation coefficient. And then from there, yung correlation coefficient na makikita mo, doon ka ngayon magi-interpret kung gaano kalakas ang relationship between these 2 psychological variables. Ito yung table na ginagamit natin para i-describe kung ano ang relationship between those 2 psychological variables. Kung gaano kalakas yung relationship between these 2. Now, hypothetical lang. Sabihin natin based on correlation coefficient, yung based on our correlation analysis, I mean, yung coefficient ng dalawang variables na yan is 0.85. R is equals to 0.85.
Ibig sabihin nun, if you refer to the table, ang relationship ng dalawa is direct and strong. There is a direct and strong relationship between Bible reading and moral behaviors. So, anong ibig sabihin nun? Pag direct and strong ang relationship ng dalawa, ibig sabihin yan, kapag tumataas ang Bible reading, tumataas din ang moral behaviors. And the reverse is true, kapag bumababa ang Bible reading, bumababa din yung moral behaviors. Iisa sila ng pinupuntahan. Tumataas yung isa, tumataas din yung isa. Bumababa yung isa, bumababa rin yung isa. So, paano mo to gagamitin sa panghuhula? Halimbawa, meron kang na-meet na tao na mahilig magbasa ng Bible, pero hindi mo siya ka-close. Pero kitang-kita mo talagang mahilig siya magbasa ng Bible. Now, even not being close with this person, kahit di kayo close, pwede mong mahulaan na itong taong to, mahilig to gumawa ng mga bagay na tama. Hindi siya nalilate, hindi siya nag-absent, hindi siya nambubuli, hindi siya nagnanakaw. Kahit hindi mo siya ka-close, pwede mong hulaan na mataas ang moral behaviors niya. Bakit? Kasi nakita mo na mataas ang Bible reading niya. Diba? And vice versa. Halimbawa, may nakita ka namang tao na mabait. Talagang gawa siya ng gawa ng mga tamang bagay. Mataas yung moral behaviors niya. Hindi siya nagmumura, hindi siya nagnanakaw, lahat ng legal ginagawa niya. Masunuring tao. Kahit hindi mo siya ka-close, pwede mong hulaan, most likely, sa Tagalog malamang sa malamang, mahilig magbasa ng Bible yan. See how I used each of these variables to predict another variable. Yan ang nature ng correlation. Tinitignan natin kung kaya ba ng dalawang variables na to hulaan ang isa't isa. Okay, so again, correlation is all about prediction. Kapag nagra-run ka ng correlation analysis, meron kang gustong hulaan. Gusto mong hulaan if one variable will predict or has the ability to influence another variable. Now, given the nature of correlation, ito yung gusto kong i-emphasize dito, kaya ako merong but. Pero, yan. Sabihin natin, going back to this example, there is a direct and strong relationship between Bible reading and moral behaviors. So, ibig sabihin nun, kapag ang tao mahilig magbasa ng Bible, most likely, malamang sa malamang, mabait na tao yan. And the reverse is true. Ang mga taong mababait, most likely, mahilig magbasa ng Bible. Hindi ibig sabihin nun that these two variables cause each other. Hindi natin sinasabi na dahil nagbabasa ang Bible, dahil ang isang tao nagbabasa ng Bible, ang epekto sa kanya nun, nagiging mabait siya. Hindi ganun ang sinasabi ng correlation. And the reverse is true. Hindi natin sinasabi na dahil ang isang tao mabait, yun yung nagpapabasa sa kanya ng Bible. Hindi tayo nag-establish ng causal relationship between Bible reading and moral behaviors. Bible reading does not cause moral behaviors. Moral behaviors does not cause Bible reading. It's just that napansin ng data na tuwing tumataas ang Bible reading, tumataas din ang moral behaviors. Tuwing bumababa ang Bible reading, bumababa rin yung moral behaviors. Pero hindi natin ina-assume na meron silang cause and effect relationship. So kapag nagpa-plan kayo ng study at gumagamit kayo ng correlation, i-check nyo yung assumption nyo. In correlation, we are not establishing causal relationships. Maliwanag. So, yun yung nature ng correlation in connection to the word prediction. Alright? So, balik tayo sa research question nung article. Naintindihan nyo na yung prediction at yung connect nito sa word na correlation. Ngayon, punta tayo sa word na autonomy. Kasi itong autonomy, it's a very important variable given the topic of this study. Okay, so yung term na autonomy, galing yan sa isang theory in psychology na ang pangalan, self-determination theory. So sabi ng theory na to, parang isang tao mataas ang well-being, para sumaya, para maging motivated, kailangan yung taong yan, meron siyang natatanggap na 3 psychological elements. Competence, autonomy, yun yung focus natin, and relatedness. So kapag si Juan de la Cruz, mataas ang competence, mataas ang autonomy, mataas ang relatedness, nakukuha niya yan from his or her environment, makakaasa ka na masayang tao siya. Motivated na tao siya.
Kaya kapag may kakilala kang taong depressed, anong sabi ng theory? Kaya depressed yan, kulang sa competence, autonomy, at relatedness. So anong treatment dyan? Kapag may kakilala kang depressed, gawa ka ng mga paraan para tumaas yung competence, autonomy, at relatedness niya. Got that? Pero again, ang focus lang natin dito is on autonomy. Ano bang ibig sabihin ng autonomy? Sabi dito sa slide, need to control the course of their lives. Or sabi ng APA Online Dictionary, ito ang autonomy. Kung isa-summarize ko to, sa simpleng Tagalog, ang ibig sabihin lang yan, ito yung feeling na meron kang kalayaang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. So the more na meron kang kalayaan, the more na meron kang freedom na gawin yung mga bagay na gusto mo, anytime, anywhere, mas mataas yung level of autonomy mo. And again, sabi ng self-determination theory, kapag ang tao ganyan, mataas ang autonomy, nagagawa niya yung mga bagay na gusto niya, nakaka-contribute yan sa kanyang overall level of happiness and motivation. Yan. In fact, no, i-connect natin to sa Bible, sa Garden of Eden pa lang, mataas na ang autonomy ni Adam. Kaya masasabi ko, in the psychological perspective, na si Adam sa Garden of Eden, mataas ang well-being. Meron siyang complete freedom. We can see that in Genesis 2:16. And the Lord God commanded him, you may eat freely. I want to emphasize on the word freely. Malaya kang makakakain ng kahit na anong prutas ng puno na gusto mo in the Garden of Eden. So si Adam dito, meron siyang kalayaan na kainin lahat ng fruit na gusto niyang kainin. Well, of course, may exception dyan, no? Merong binigay ang Diyos na prutas na bawal niyang kainin. Pero mas marami pa rin siyang pwedeng kainin kumpara sa bawal kainin. So we can say na mataas ang autonomy ni Adam. Another example of a passage that reflects autonomy sa Genesis 2:20 naman. Diba? Meron ding kalayaan yung tao na magbigay ng pangalan sa mga bagay-bagay sa paligid niya. The man gave names to all the livestock, to the birds of the air, and to the every beast of the field, but for Adam no suitable helper was found. Doon sa first part ng passage na to, we can see na merong kalayaan ang tao na talagang magbigay ng pangalan na gusto niyang pangalan doon sa pinapangalanan niya. Mataas ang level of freedom niya. Hindi siya pinapakialaman ni Lord. Hindi siya ini-evaluate kung maganda ba o pangit yung pangalan. Kung yan yung gusto mong pangalan ng hayop, yan yung magiging pangalan ng hayop. So mataas ang level of autonomy ni Adam during this time. Marami siyang pwedeng kainin na prutas, malaya siyang magpangalan ng mga hayop sa paligid niya. Alright? So, some modern examples of autonomy para gets na gets nyo. Anong ibig sabihin ng autonomy? Halimbawa, kaya mong sagutin yung question na yan. Anong kakainin ko? Ang dami mong choices. Lunch break mo, saan ka kakain? KFC? Jollibee? McDo? Texas Roadhouse? Or pupunta ka sa Manila Hotel para mag-buffet? Yon. So, meron kang choice. At kahit anong piliin mo doon, meron kang sapat na pera para kumain doon. Ibig sabihin, mataas ang autonomy mo. Or for example, bibili ka ng rubber shoes. Hindi mo malaman kung bibilin mo ba is Jordan 1, Jordan 2, Jordan 3, Jordan 4, Jordan 5 hanggang Jordan 12. At kahit anong piliin mo doon, from Jordan 1 to 12, meron kang pera pambili. Ibig sabihin nun, mataas ang autonomy mo. One last example, halimbawa nag-iisip ka kung saang country ka magbabakasyon. Kasi kakatapos lang ng final exam. Pinagpipilian mo ba kung Korea, Italy, Amerika, Canada, or India? At kahit anong piliin mo doon, meron kang sapat na pera para pumunta doon, mataas ang autonomy mo. Most likely, masaya ka. Nagigets nyo? So, yun ang ibig sabihin ng autonomy in connection to self-determination theory. So, punta na tayo dito sa research question nila at sagutin natin. Based on the article, does materialism predict autonomy? So, given this research question, ito yung framework ng study nila. Gusto nilang malaman kung yung materialism ba ng tao, nahuhulaan niya yung level of autonomy ng tao. Again, I want to focus on the word hula. Pag sinabi kong hula in English predict, ibig sabihin yan correlation.
So basically, in this study, i-correlate nila yung relationship between materialism and autonomy. Kaya bang hulaan ng materialism ang level of autonomy ng mga tao? And very quickly, anong ibig sabihin ng materialism? Gaano mo kamahal or gaano ka ka-invested? Sorry, na wrong spelling ako dito. Gaano ka ka-invested sa mga material things? Kapag mahal na mahal mo ang material things, yan yung source ng happiness mo, yan yung source ng self-esteem mo, yan yung source ng motivation mo, nalulungkot ka kapag wala kang mga bagong mga gamit, mataas ang materialism mo. Okay, so gawin mong picture yung materialism, ito ang isang taong materyoso. Mahilig sa bago, mahilig sa mahal, wala nang ginawa kundi kumita ng pera para pambili ng mga bagay na gusto niya. Yan, sino may kakilalang ganyan? Ilagay sa comment section. Mahilig sa bago, bili ng kung ano-ano kahit hindi kailangan. Nalulungkot kapag hindi nakakapag-shopping, mataas ang level of materialism. Got that? So gusto nating malaman kung yung ganong pattern ba, kaya niyang hulaan yung level of autonomy ng tao. So to do that, ang ginawa doon sa study is, kumuha sila ng 1,231 adults. Actually, itong adults na to kinuha nila sa isang universidad. So may eskwelahan sa Amerika, marami mga estudyante doon, sila yung nagsilbi na participants in the study. So yung 1,231 na yan, binigyan sila ng dalawang psychological tests. Yung unang test, mineasure yung materialism nila. Specifically, ang pangalan ng test, Material Values Scale. Yung pangalawang test, ang pangalan is Basic Psychological Needs Scale para masukat yung autonomy. Bakit natin ginawa to? Kasi nga, i-correlate natin yung dalawang variables. Anong sabi ko kanina? Anong prerequisite? Para makapag-run ka ng correlation, kailangan mo sukatin yan, kailangan mong sukatin yon. So in that study, sinukat yung dalawang yan by using two psychological instruments. Nagigets nyo? So fast forward, binigay nila yung instruments na yan doon sa 1,231 adults. So bawat isa sa 1,231 na yan, may dalawang scores. Si Pedro, may score sa materialism, may score din siya sa autonomy. Si Judas, may score sa materialism, may score din sa autonomy. Si Pablo, may score sa materialism, may score din sa autonomy hanggang sa makumpleto yung 1,231. Tapos in-encode yan sa isang stats software gumamit ng dalawang columns. Column A, para sa materialism, column B, scores of autonomy. And then, kinorelate nila. Now, fast forward, ano ang naging resulta? According to the results, nahuhulaan ba ng materialism ang autonomy? Ang sagot, yes. Oo, materialism is confirmed to be a significant negative predictor of autonomy. Ito yung specific number. Negative 0.29, that is very significant. So, anong ibig sabihin ng significant negative predictor? Ibig sabihin, ang mga taong matataas ang materialism, most likely, mababa ang autonomy. And the reverse is true. Ang mga taong mabababa ang materialism, hindi masyadong mahilig sa bago, hindi masyadong mahilig sa mga material na bagay, sila yung mga taong mas mataas ang autonomy. Yun yung ibig sabihin ng significant negative predictor. Ulitin ko, pag mataas materialism, mababa autonomy, mababa materialism, mataas ang autonomy. Now, one more thing I want to add here, no? This means that materialism is not a good thing. Yan yung interpretation, no, ng mga authors of the article. This result tells us na hindi maganda ang materialism sa mental health ng tao. Kasi nga, ang nakita, kapag tumataas ang materialism, bumababa ang autonomy, which is not good. Sabi ng self-determination theory, mas mataas ang autonomy mo, mas gumaganda ang mental health mo. Ang tanong, ano bang nagpapababa? Bakit bumababa ang autonomy? Kasi most likely, kaya mababa ang autonomy ng tao, malamang sa malamang, mataas ang materialism niya. In fact, there's an excerpt from this article. Ang sabi, materialism impedes, sa Tagalog, pinipigilan, the need to feel autonomous by taking individuals closer to externally regulated ones, such as fame, status, and appearance, and farther away from their core
true needs of self-expression and authenticity. Sa simpleng Tagalog, kapag masyado ka kasing materyoso, nagiging slave ka ng mga bagay na gusto mong makuha for yourself. Nasisira yung autonomy mo. Imbis na free ka, nagiging slave ka. 'Di ba? Feeling mo kailangan mo laging bumili ng bago, feeling mo kailangan mo laging pumunta sa ganitong country para makasabay ka sa mga kaibigan mo. So nawawala yung kalayaan mo to spend your money the way you want to spend it. Kumbaga sa Tagalog, naoobliga ka. Naoobliga ka na yung pera mo gamitin mo sa fame, status, and appearance para lang makasabay ka sa mga materyoso mo ring mga kaibigan. So kapag nandoon ka sa ganong psychological condition, lumalagpak, bumababa yung autonomy mo, kaya hindi ka nagiging masaya. Nagigets nyo? So, given that framework, hindi talaga maganda na yung tao mataas ang materialism kasi most likely, pag mataas ang materialism, bababa ang autonomy. Kaya nga naalala ko yung bilin ni Jesus sa mga disciples niya in connection to this result. Sabi ni Kristo sa mga disciples niya, take nothing for the journey. 'Di ba? Binilinan niya. Kapag kayo nagpe-preach na kayo ng God's word, nagpapalayas na kayo ng mga demonyo, nagpapagaling na kayo ng mga may sakit, huwag kayong tatanggap na kahit na ano. No staff, no bag, no bread, no money, no second tunic. Kung ano lang meron kayo, yun. Huwag kayong humingi ng bayad. Bakit bilin ni Kristo yan? Kasi alam niya to na kapag ang mga disciples tumanggap ng mga material things, baka tumaas yung level of materialism nila, which is not good for their mental health. Kaya sinigurado niya na dapat hindi kayo maging materyoso. Gawin niyo yung trabaho niyo kasi alam niyo yun ang tama niyong ginagawa. Gawin niyo yung trabaho niyo. Don't do your jobs for you to get these material things. Nagigets niyo? Now, balikan natin yung framework kanina. Anong sabi ng results kanina? Pag mataas ang materialism, most likely, malamang sa malamang, ang hula natin, lalagpak ang autonomy. But let me repeat, because this is a correlational study, this does not say that high materialism causes low autonomy. Hindi natin sinasabi na dahil mataas to, ang epekto, bumabagsak yan. No, we are not saying that. Nakuha lang or nakita lang ng data o nakita lang ng software na kapag ito tumataas, ito lumalagpak. Pero bakit ito lumalagpak? Hindi dahil dito. Hindi ito yung ultimate cause ng pagbaba nito. Maybe it's a contributor, but this is not the ultimate cause why this goes down. It's just that pag ito tumataas, yan bumababa. But this is not the cause of this. Gets nyo? Dahil nga itong study na to in the first place is a correlation study. Correlation studies don't establish causality. Maliwanag. Ngayon, ito ang tanong. Pero paano ko ba malalaman kung ang materialism pwede siyang maging cause ng low autonomy? Kapag ganun na yung tanong mo, ulitin ko, ang materialism ba, cause ba yan ng pagbagsak ng autonomy? Hindi na correlation yon, naging experiment na. Because in that question, gusto ko nang mag-establish ng causal relationship. Dahil ba mataas ang materialism, yun ba yung epekto? Bumababa yung autonomy. Nagigets nyo? So kapag ganun na yung tanong ko, ano nangyayari? Ito na yung magiging forma ng research question. Does materialism cause lower autonomy? In this case, hindi ka na dapat mag-correlation. Ano na dapat ang gagamitin mo? Experiment. Kasi kapag gusto mong malaman kung may cause and effect relationship ang dalawang variables, magra-run ka ng experiment. But notice, paano ko naisip yung question na yan? Does materialism cause lower autonomy? Dahil sa nakita ko sa isang correlational study. Nagigets nyo? Yun yung point number 2 ko kanina. Na kapag meron kang mga resulta galing sa correlation, pwede mo siyang i-convert. Pwede mo siyang isipan ng question na pwedeng masagot ng psychological experiment where we establish cause and effect relationships. Right? So, anong nakita natin correlational results? Going back, nakita natin na may negative correlation
significant negative correlation ang materialism and autonomy. Pag tumataas to, bumabagsak yan. But they are not causal. But we want to know if it is causal. So what do we ask? This is what we ask. Etong study na to, nabigyan tayo ng idea to ask this question. Does materialism cause lower autonomy? So going back to this article, nagkaroon sila ng study 2 para makapag-establish ng causality. So this involved 82 undergraduate students. This time, gumamit sila ng experimental design. Again, for those of you who are psych majors, I'm sure, alam nyo ang experimental design. This is a research method where, ano ang involved? Meron ang involved na manipulation. Yung experimenter, specifically, meron siyang gagawin sa mga participants niya. I-impluensyahan niya in a certain way. Kaya kadalasan ang experiment ginagawa sa laboratories, no? Kasi doon ginagawa yung impluensya, yung pag-control ng experimenter sa mga participants. And usually in experimental design, bumubuo tayo ng dalawang grupo at least. Meron tayong isang treatment group, meron tayong isang control group. Treatment group, ito yung grupo ng mga tao na i-impluensyahan ng experimenter. Sila yung babasain, sila yung ilalagay sa mainit na kwarto, sila yung aasarin, sila yung babasahan ng Bible verse. Yung control group naman, ito yung grupo ng mga tao na walang gagawin sa kanila. Wala silang manipulation na matatanggap. Got that? And then, i-measure natin yung dependent variable nila. Dependent variable, ito yung variable na iniisip natin maaapektuhan ng manipulation natin. In this case, going back here, ang magiging dependent variable mo dito is yung autonomy. I-impluensyahan natin yung materialism ng mga tao sa experiment na to para malaman natin kung yung pag-impluensya natin sa materialism nila, meron bang effect yon sa kanilang autonomy. So, kitang-kita nyo dito pa lang, ibang-iba na yan sa correlation. Sa correlation, walang manipulation dyan. In fact, hindi mo pwedeng i-manipulate yung participants mo sa correlation. Ang gagawin mo lang, mamimigay ka lang ng psychological test to measure certain variables. And in a correlation study, hindi tayo nagpo-form ng group. Hindi tayo nag-treatment group and control group. Hindi tayo group 1, group 2. Diba? Ang ginawa natin sa correlation, namigay lang tayo ng questionnaires, namigay lang tayo ng psychological instruments sa 1,000 na katao, and then that's it. So, ibang-iba talaga ang correlation sa experiment. Okay? So, going back to this study, ang ginawa nila, dahil 82 undergraduate students yan, hinati nila yan randomly, gamit ang fishbowl technique, into 2 groups. The first group was the treatment group, the second one was the control group. So, ang treatment group, ang ginawa sa kanila, pinataas yung level of materialism nila. Yung control group, ang ginawa sa kanila, sinustain lang yung kanilang current level of materialism. Dependent variable dito is autonomy. Ito yung iniisip natin na pwedeng maapektuhan ng materialism. Okay? So, syempre, ang question nyo, in the laboratory, paano pinataas yung materialism nila? Very interesting. Ito yung methodology. Kapag nasa treatment group ka, papakitaan ka ng mga picture na according to the literature, pag nakita mo yung mga pictures na yon, tataas yung level of materialism mo. Such as what? Which pictures? Pictures that are related to materialism. Pictures that are related to worldliness. Mga makamundong mga bagay. Kapag nakikita ka raw ng mga ganong pictures, tumataas ang level of materialism. Such as the following. Yan. To. Papakitaan ka ng isang taong nag-shopping, bumili ng mga mamahaling bag. Papakitaan ka ng picture ng kamay na nagbibilang ng pera, or papakitaan ka ng picture ng sports car. According to the literature, when you do that, when you show people those pictures, tumataas ang level of materialism. On the other hand, for the control group naman, ito yung mga taong sinustain lang yung level of materialism, pinakitaan sila ng mga neutral objects. Tulad ng mga gamit sa kusina, as you can see here. Pinakitaan sila ng pictures like bond paper, or pictures like ito, a neutral book. So, ang assumption, yung mga pictures na yan sa control group, walang epekto yan sa kanilang materialism. Okay? So, going back, pinataas ang materialism,
sinustain ang materialism, tignan natin kung anong epekto niyan sa kanilang autonomy. Excited na ba kayo sa results? So, ginawa yan doon sa mga tao in this experiment and the results were as follows. Yun. Sabi ng results, kung ikukumpara mo yung level of autonomy between treatment and control group, mas mababa ang autonomy. Ulitin ko, mas mababa ang autonomy ng treatment group kumpara sa control group. In experimental language, I would say that the autonomy of the treatment group is significantly lower than control group. Siyempre, yung mga mahilig sa stats dito, alam nyo na kung anong stat analysis ang ginamit. Para mabuo itong conclusion na to, gumamit sila ng t-test. T-test independent means. So, aralin nyo na lang kung bakit t-test independent means, no? Pero yun yung resulta sa study. Yung mga tao na pinakitaan ng mga material things, pinataas yung level of materialism, mas mababa yung autonomy nila kumpara sa mga control group na sinustain lang yung level of materialism. So, anong implication yan? Dahil ganyan ang resulta, we can say that officially it's confirmed that materialism causes lower autonomy. Pwede ka na mag-establish ng causal relationship dito kasi experimental study na to. Are you getting my point? Pwede na nating masabi na kaya bumababa ang materialism, kaya bumababa ang autonomy dahil sa mataas na materialism. At kapag mababa ang materialism mo, yun ngayon yung nagiging cause ng mataas na autonomy. Got that? Meron na tayong confidence to establish cause and effect relationships here between materialism and autonomy kasi nga experimental study na ito. It already involved a treatment group and a control group. So let me just end this lecture by highlighting the difference between correlation and experiment. Again, sa correlation, ito yung forma ng question. It's about prediction. Gusto mong manghula. Itong variable ba na to, nahuhulaan ba niya yung isa pang variable? Does materialism predict autonomy? Pero pag experiment, ang tanong natin, question of causality. Does materialism cause lower autonomy? Nagigets nyo? Yun yung difference in question. Because they differ in the questions that they ask, they would also differ in the statements that they make. Sa correlation, you say something like this: materialism is a negative significant predictor of autonomy. But we are not saying that materialism causes autonomy kasi nga correlation yan. Sa experiment, ang conclusion niya, materialism causes lower autonomy. May cause and effect relationship. So magkaiba talaga ang correlation sa experiment. So again, yung mga psych majors dyan, kapag nagpo-program kayo, nagde-design kayo ng thesis o ng research, make sure na alam nyo kung yung ginagawa nyo is correlation or experiment. This is just my main takeaway from the study. Whether there is a correlational relationship between materialism and autonomy or causal relationship between materialism and autonomy, correlation man yan or experiment man yan, there's only one conclusion na pwede nating ma-establish in connection to materialism, which is materialism is a spiritual hazard. Hindi maganda sa buhay natin, sa mental health natin, na mataas ang level of materialism natin. And that statement is confirmed by two studies using two methods. Ma-correlation man yan or experiment man yan, this statement is supported. And biblically, this is supported. Even before science established this, sa Bible pa lang, alam na hindi maganda ang materialism sa buhay ng tao. In fact, experience yan ni Solomon when he wrote the book of Ecclesiastes. Si Solomon, isa sa mga tao sa Bible na mataas ang level of materialism. Gusto niya lahat ng bagay meron siya. Yan. Basahin niyo na lang tong book na to para malaman niyo kung gaano karami ang possession niya. Basta, he loved the world so much. He loved material things so much. Dinescribe niya yan in verse 8. I also gathered for myself silver and gold and treasure of kings and provinces. High levels of materialism yan. I got singers, both men and women, and many concubines. The delight of the sons of man. High level of materialism ang verse 8 to 9. Pero ano ang
effect ng materialism sa kanya, then I considered that all that my hands had done and toil I had expended in doing it, and behold, all was what? Vanity and a striving after the wind. And there was nothing to be gained under the sun. Yung mga naka-underline words na yan, it indicates low level of mental health. Dahil materyoso si Solomon, ang naging epekto sa kanya niyan, hindi siya naging masaya sa buhay niya. At sinishare niya yung lesson na yan, that material things cannot make you happy, sa book of Ecclesiastes. Basahin niyo na lang on your own. No? O ngayon, dahil hindi maganda ang materialism, ano dapat yung pinapairal natin sa buhay natin? If not materialism, kailangan ang pataasin natin is spirituality. Pababain natin yung materialism natin, bumawi tayo sa spirituality. Yan yung sinasabi ni Paul sa Colossians. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above. Yan yung kabaliktaran ng materialism. Ang materialism, you are seeking things of the world. Kotse, kondo, pera, career, fame. Mataas ang materialism mo kapag mahilig ka sa mga yon. So anong gagawin mo para hindi ka maapektuhan ng negative effect ng materialism? Baliktarin mo, maging spiritual ka. And what does it mean to be spiritual? Concerned ka sa mga bagay that are above, things that are not of this world. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Yan yung spirituality. And we have so many studies, wala na lang tayo enough time to show that spirituality naman, kabaliktaran ng materialism, is good for mental health. As in, ang daming studies dyan. Hundreds and hundreds of studies that establish that. That the more a person thinks about spiritual things, such as the following: God, salvation, forgiveness, service to others, spiritual beings, love, heaven, hell, morality, and all the other things that are not of this world, but are issues of heaven. The more na iniisip natin yung mga yan, the more na pinapaikot natin yung buhay natin around these things, mas gumaganda yung mental health natin. So, pababain natin yung materialism, palitan natin ng spirituality para maging maganda yung mental health natin. Alright? So, yun lang yung maikli kong lecture tungkol sa pinagkaiba ng correlation sa experiment and how correlational conclusions can lead to experimental topics. Sana marami kayong natutunan. If you have any questions or comments or topics na suggestion that you want me to tackle next time, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. Until the next lecture, salamat. God bless everyone. Bye-bye.